Okay, based sa mga material na binasa natin, may isang idea na talagang parang tumatak sa akin. Ano yun? Ito kasing konsepto na paano kung yung panalangin, hindi lang siya yung tahimik na sandali natin, Ah, kundi isang anyo ng parang kingdom rebellion, banal na pagsuway, ganun. Ang tapang pakinggan, no? oo nga eh. Medyo radical yung dating. Pag-usapan natin yan ng mas malalim para sa'yo, tingnan natin bakit sinasabi sa mga sources na to ng dasal pwedeng maging isang matapang na pagkilos laban sa, alam mo na, mga bulok na sistema. Pati sa sarili nating pagkakomportable. Tama. Kasi yun na, yung lumalabas sa mga binasa natin, di ba? Hindi lang siya basta paghingi ng mga bagay. Hindi lang listahan ng hiling. Oo, hindi lang ganun. Mas ano siya eh, parang pag-a-align. Pagtutugma ng puso natin sa kung ano ba talaga ang priority ng Diyos. Alignment. Tapos, kasama ka pa sa mission niya. Aktibo kang kalahok sa pagbabago ng mundo. Hindi ka lang nanonood. Nakakagulat isipin pag ganyan yung lente, no? Kasi may punto dun sa sources na ang panalangin daw idisenyo para manggulo. Mang-istorbo, ganun. Oo, pero yung good kind of trouble, ika nga. Guluhin yung pagiging kampante natin sa mga mali. Ah, okay. Para ma-challenge din tayo. Exactly. Hamunin yung status quo na hindi na okay. Sabi nga ito raw yung unang hakbang ng paglaban. Paglaban saan? Sa mga puwersa, spiritual man o systemic, na nagpapanatili ng kabulukan. Yun yung term na ginamit, kabulukan. At malilaw daw yan. Actually, sa mismong panalangin ng Panginoon. Yung dasal na tinuro ni Jesus. Sa ama namin, paano? Kasi pag sinasabi natin yung dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang loob mo, Dito sa lupa, parang nang sa langit. oo, hindi lang daw yun parang sana mangyari. Ayon sa mga nabasa natin, parang yang isang revolusyonaryong sigaw. Ah, isang deklarasyon? Oo, parang ganun, isang hamon sa mga kasalukuyang kaharian dito sa mundo, na parang sinasabi mong hindi yung sistema nyo ang dapat masunod. Kundi yung sa Diyos? Yun nga, ang dapat maghari yung mga prinsipyo ng Diyos. Katarungan, kapayapaan, pag-ibig. Diretsong haman eh. Tapos, may mga kwento pa sa Bible na binanggit as examples, no? Naalala ko yung sa Lucas 18. Ah, yung byuda, yung makulit. Oo, yung halos araw-arawin na niya yung hukom para lang pakinggan siya at bigyan ng katarungan. Sabi sa source, hindi lang daw siya persistent. Ano daw yun? Yung ginagawa niya, isang anyo ng protesta, paglaban sa injustice. Ah, may point. Kaya hinihikaya tayo na pag nananalangin para sa katarungan ng Diyos, dapat ganun din katindi yung sigasig, parang yung byuda. Meron pa nga ibang examples, di ba? Si Elias. Oo, si Propeta Elias laban sa mga propeta ni Baal. Tapang nun. Tapos yung unang simbahan, yung hindi sila tumigil manalangin para kay Pedro nung nakakulong siya. Oo nga, no? Mga halimbawa raw ng espiritual na paglaban talaga. At yung paglaban na to, importante, nakaugat daw sa pag-ayon sa agenda ng Diyos, hindi lang basta laban lang. Ano yung pinaka-point doon? Ang isang malakas na mensahe kasi, galing sa mga material, hindi tayo humihiling lang para sa sarili natin. Ah, hindi self-centered? Oo, sa panalangin daw, sumasama tayo sa kanyang mas malaking misyon, pagliligtas, pagpapanumbalik ng kaayusan, redemption and restoration. So, nag-iiba yung focus. Exactly. Mula sa mga pansarili nating gusto o pangangailangan lang, papunta sa mas malawak na kalooban ng Diyos para sa mundo. Lalo na yung pagtingin sa mga api at nasa laylayan. Oo, binibigyan diin yon. Sinasabi pa nga na binabago daw ng ganitong klase ng panalangin yung salamin natin eh. Salamin? Paanong salamin? Yung paraan natin ng pagtingin sa mundo. Mas nakikita natin yung mga problema, yung mga injustice mula sa pananaw ng Diyos. Ah, okay. Nagkakaroon ng ibang perspective. Parang ganon, mas nagiging malinaw kung ano yung dapat ayusin. At heto yung, para sa akin, yung pinaka-importante sigurong kasunod. Dapat may bunga to sa pagkilos. Ah, hindi pwedeng hanggang dasal lang. Yun yung dinidemand. Kung ipinapanalangin daw natin ang kapayapaan, edi dapat tayo mismo gumagawa ng paraan para maging tagapamayapa. Makes sense. Kung hinihingi natin ang katarungan,
dapat tayo rin kumikilos laban sa kawalang katarungan kahit sa maliit na paraan. So yung panalangin, nagiging parang fuel. Oo, parang gasolina na nagtutulak sa atin para kumilos. Hindi pwedeng disconnected yung dasal sa gawa. Dapat makita raw yung pinagdadarasal sa buhay natin. Eksakto. Kaya siguro, ang kabuuan nito o yung hamon sa'yo na nakikinig ay subukan mong tingnan ang panalangin. Higit pa sa personal na devotion lang. Oo, tingnan ito bilang isang aktibong nagpapabagong puwersa. Minsan, mapanghamon pa nga. Yung Kingdom Rebellion nga. Yun, isang paraan para i-align ka sa misyon ng Diyos at makipagbahagi sa paglaban sa kabulukan ng mundo, sa loob man natin o sa labas, sa mga sistema. Kaya siguro bilang pangwakas na pagninilay para sa'yo, may naiisip ka bang particular na aspeto ng kabulukan? Pwedeng personal, pwedeng sa community mo, o sa mas malaking sistema. Isang bagay na gusto mong makitang magbago. Oo. Tapos isipin mo, kung yung mga panalangin mo para doon, titingnan mo sa ganitong lente bilang unang hakbang ng magandang panggugulo, ano kaya ang posibleng mangyari? Ano kaya kung sisimulan mong ipagdasal yon ng may ganitong pananaw? Interesting ah.